Mula kay Guru Besar Lancar Ida Bagus. Ang Surinamese ay hindi wika. Tungkol sa kapangyarihan, panlilinlang, at ang romantisasyon ng mga bakas ng kolonyalismo. Sa Suriname, madalas na tinutukoy ang ating wika. Kadalasan, ang ibig sabihin nito ay ang Sranan Tongo, na sa pangkaraniwan ay tinatawag lamang na Surinamese. Ipinapakita ito bilang simbolo ng pagkakakilanlan, pagmamalaki, at pagkakaisa. Ngunit ang sinumang tumangging linlangin ang sarili at harapin ang kasaysayan ay may isang malinaw na konklusyon, ang Surinamese ay hindi wika. Isa itong produktong pangkasaysayan, nagmula sa pang-aapi, hindi sa kultural na otonomiya. Ang wika ay nagmumula sa kalayaan. Ang Surinamese ay nagmula sa pamimilit. Ang tunay na wika ay lumalaki ng organiko, mula sa isang bayan, sa isang lupain, sa isang pinagsamang kasaysayan, at sa malayang pagpapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ang Sranan Tongo ay hindi nakakatugon sa alinman sa mga kondisyong ito. Hindi ito katutubong wika na umunlad sa loob ng isang etnikong o kultural na pamayanan sa loob ng maraming siglo. Isa itong wika ng kontak at kaligtasan, ipinanganak sa plantasyon, hindi sa kultura. Noong panahon ng pagkaalipin, ang mga alipin mula sa iba't ibang rehiyon sa Afrika ay sadyang pinaghalo-halo. Hindi ito aksidente kundi isang estratehiya. Ang kanilang mga wika, mayaman, komplikado, at malalim sa pilosopiya, ay mapanganib para sa mga kolonisador. Ang nakakaintindi sa isa't isa ay nakakapag-organisa. Kaya ipinagbawal, pinarusahan, at sistematikong winasak ang mga wika. Ang wika ay kapangyarihan. Ang pumipinsala sa wika ay pumipinsala sa pamayanan. Ang pinapayagan ay pangangailangang komunikasyon lamang. Isang siranghalo ng Ingles, Olandes, Portuges, at mga natitirang tunog mula sa Afrika. Pinadali, pinutol ang lalim. Sapat na komplikado upang maunawaan ang utos. Sapat na payak upang hindi makadala ng kapangyarihan. Sa ganitong paraan, nabuo ang Sranan Tongo, hindi bilang pagpapahayag ng pagkakakilanlan, kundi bilang instrumento ng kontrol. Ang pagkakaroon ng Surinamese ay hindi isang himala. Ang pagkawala ng mga wika sa Afrika ay hindi aksidente. Ngunit ngayon, ipinapakita ang konstruksyong ito bilang pamana ng kultura, bilang bagay na dapat ipagmalaki. At yun ang problema. Ano ba ang ipinagmamalaki? Ang matagumpay na pagkawasak ng mga orihinal na wika. Ang isang sistemang pangwika na nabuo sa ilalim ng karahasan, pang-aalis ng pagkatao, at sistematikong panghihiya. Ang pagmamalaki ng walang kamalayang historikal ay hindi emansipasyon. Ito ay panlilinlang sa sarili. Maging malinaw ito, hindi ito panawagan upang kahiyahin ang paggamit ng Sranan Tongo. Ang halaga ng Sranan ay hindi sa pinagmulan nito, kundi sa kung ano ang ginawa ng mga tao rito sa kabila ng lahat. Naging paraan ito ng pagkilala sa isa't isa, ng pagpapatawa, ng pang-uuyam, at ng tahimik na paglaban. Patunay ito ng katatagan. Ngunit ang katatagan ay hindi ginagawang sariling wika ang isang kolonyal na labi. Wala talagang orihinal na pambansang wika ang Suriname. Hindi dahil kakulangan ng tao, kundi dahil ang wika ay ninakaw. Ang mga katutubong wika ay napalayo sa sentro. Ang mga wika sa Afrika ay sistematikong winasak. Ang natitira ay mga kolonyal na kagamitan at mga sistemang natutunan lamang pagkatapos. Ang panganib ay lumilitaw kapag romantisado ang realidad na ito. Kapag ang isang anyo ng kaligtasan ay itinaas bilang pundasyon ng kultura. Sa ganitong paraan, hindi pinoproseso ang nakaraan, kundi isinusulat muli. At ang nagsusulat muli sa nakaraan ay patuloy na pinapailalim nito, kahit na maraming siglo ang lumipas. Ang sinumang nagsasabing ngayon, ang Surinamese ay ating wika, ay hindi nagtataguyod ng kultural na emansipasyon, kundi nagtatanggi sa kasaysayan. Mas madali ang ideklara ang peklat bilang pagkakakilanlan kaysa aminin kung gaano kalalim ang sugat. Ang pagmamalaki sa Surinamese bilang isariling wika ay parang pagmamalaki sa mga tanikala dahil natutunan mong lumakad habang nakatali. Ito ay hindi pag-atake sa tao. Ito ay pag-atake sa naratibo na nagpapanatiling maliit sa tao. Ang tunay na emansipasyon ay hindi nagsisimula sa folklore, slogan, o romantikong wika. Nagsisimula ito sa tapang na sabihing, hindi tayo mahirap sa kultura. Ninakawan tayo ng ating pinagmulan, ang Surinamese ay hindi wika, ito ay alaala. Isang peklat, at ang mga peklat ay hindi dapat ipagdiwang. Dapat itong kilalanin, pangalanan, at unawain, upang sa wakas ay maging posible ang paggaling. Konsentrasyon, takot, at kaliwanagan.
Noong una sa Suriname, napansin ko, at matagal ko itong hindi nagawa banggitin, ito, parang ang konsentrasyon sa pag-iisip, disiplina, at sariling pagsusuri ay naipon sa loob ng aming hindi relihiyosong samahan, habang sa labas ay nangingibabaw ang pagkakawatak-watak. Hindi dahil sa kawalang malaman, kundi sa kawalan ng direksyon, maraming ingay, kaunting landas. Maraming opinyon, kaunting pag-aaral. Maraming damdamin, kaunting pagsusuri. Hindi ito aksidente at hindi rin moral na paghuhusga sa individual, isang sosyolohikal na pattern ito. Ang samahang Vishnu ay umaakit sa mga taong handang sumunod sa mga patakaran, matuto, at disiplinahin ang kanilang mga sarili. Mga taong nauunawaan na ang kalayaan ay nagsisimula hindi sa pagsigaw, kundi sa pagkontrol sa sarili. Na ang pag-iisip ay hindi instinct, kundi kakayahang kailangang sanayin. Sa labas ng ganitong estruktura, madalas lumilitaw ang kabaligtaran, pinupuri ang impulsibidad bilang autentisidad, kamangmangan bilang isariling opinyon, at ingay bilang kapangyarihan. Ang kritisismo ay tinatanggap bilang pag-atake. Ang kaalaman bilang elitismo. Ang katahimikan bilang kahinaan. Sa ganitong kapaligiran, hindi umuunlad ang mga palaisip kundi reaksyon lamang. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang mga mababaw na simbolo, romantikong wika, mga islogan ng pagkakakilanlan, mga hungkag na alamat, ay napakadaling tanggapin sa labas ng ating komunidad. Hindi sila nangangailangan ng pag-aaral, disiplina, o paghaharap sa masasakit na katotohanan. Nag-aalok sila ng isang pakiramdam ng pagkakakilanlan nang walang pasanin ng pagsusuri sa sarili. Sa Vishnu Genootskap, sa kabilang banda, hindi agad nagagalak. Pinag-iisipan, pinagdududahan, binabasa, at tinutuligsa. Ginagawa nitong hindi komportable, ngunit masagana ang espasyo. Sapagkat ang pag-iisip ay sa likas na katangian ay hindi komportable. Nakikita ito ng labas bilang pagiging malamig o mayabang. Sa katotohanan, ito ay pagtanggi na sumali sa intelekwal na kaguluhan. Lumilitaw ang problema kapag hindi na nagkakaintindihan ang dalawang mundong ito. Kapag ang disiplina ay itinuturing na lamig at ang kaguluhan bilang buhay. Nagkakaroon ng lipunan kung saan ang pinakamalalakas na sumisigaw ang nagtatakda kung ano ang iatin, kasama ang wika, kasaysayan, at pagkakakilanlan, habang ang mga palaisip ay umatras o pinaghihinalaan. Mapanganib ito. Sapagkat ang sibilisasyon ay hindi namamatay dahil sa kakulangan ng damdamin, kundi dahil sa kakulangan ng konsentrasyon. Ang Vishnu Genootskap ay hindi koleksyon ng mas mabubuting tao. Ngunit ito ay lugar kung saan ang pag-iisip ay itinuturing paring halaga, hindi banta. At, sa labas, walang mga halimaw, ngunit maraming tao ang hindi kailanman natutunang ayusin ang kanilang mga impuls, suriin ang kanilang mga paniniwala, o harapin ang kanilang kasaysayan. Ang pagtukoy sa pagkakaibang ito ay hindi kayabangan. Ito ay kaliwanagan. Lumaki ako sa mundo kung saan ang katahimikan ay hindi kawalan, kundi kaliwanagan. Sa Vishnu Genootskap sa Suriname, walang sinumang ginising para sa pansin, kapangyarihan, o imahinaryong medalya. Namumuhay ang mga tao ng tahimik, halos nakakaboring kung tatawaging boring. Walang takot sa mga demonyo sa ilalim ng kama, walang kwento tungkol sa naglalagablab na impyerno, at walang langit na dapat maabot para sa kosmikong gantimpala. Satana? Umiiral lamang sa isip ng mga mananampalataya na gustong matakot sa isang figura na wala sa ibang lugar kundi sa kanilang imahinasyon. At sa totoo lang, nakapagbigay sa akin ng kapanatagan na ang pinakamalaking banta sa aking buhay ay isang simpleng kaisipan lamang at hindi isang tao na biglang nasa likod ng pintuan ko, nagngangalit. Ang tunay na naroroon, kalikasan. Ang naroroon din, kaalaman. At kahit na umiiral, katapatan. At lahat ng ito ay walang sinumang nakakagambala sa akin ng mga imposibleng kwento, natutunaw na mga dagat, o mga nag-uusap na tungkod. Dito ko natutunan na ang mundo ay hindi puno ng mga espiritu at impyerno, kundi puno ng tahimik na lakas, lohika, at ang kagandahan ng totoo. Ang Vishnu Society ay isang lugar kung saan ka nangangahas mag-isip, kung saan ka nangangahas magtanong, at higit sa lahat, kung saan ka nangangahas tumawa sa mga nakakatakot na kwento mula sa labas. Iyon ang aking universal na panimulang punto. Sa bahay, walang tabuo. Walang ipinagbabawal na kaisipan. Walang mga espiritu na lumulutang sa ibabaw ng kama sa gabi dahil hindi nagdasal. Walang mga pari na nagtatakda kung ano ang dapat isipin. Lumaki ako sa paniniwalang ang tao mismo ang dapat mag-isip at ang kalikasan lamang ang tunay na guro.
Ngunit sa labas ng mundong iyon, naghihintay ang ibang realidad. Isang mundo na hindi nakabase sa katotohanan, kundi sa takot. Ang paaralang Katoliko na pinasukan ko noon ay sa unang tingin ay ordinaryo lamang. Isang paaralan para sa mga bata. Isang lugar para matuto. Ngunit sa sandaling pumasok ka sa tarangkahan, pakiramdam mo ay pumasok ka sa ibang dimensyon, isang dimensyon kung saan naniniwala ang mga tao sa lahat ng imposible at nagdududa sa lahat ng tunay na umiiral. Ang mga bata roon ay mas natatakot kaysa sa kanilang naiintindihan. Naniniwala sila sa mga espiritong bumabangon mula sa lupa sa gabi, sa mga demonyong nagnanakaw ng kaluluwa, sa mga tauhang imbento ng kanilang mga magulang upang pilitin ang pagsunod. Mas relihiyoso sila kaysa sa Papa mismo. At iyon ang naging dahilan ng kanilang pagkabulag. Dahil naiba ang aking pag-isip, sinubukan nilang kontrolin ako. Sinubukan nilang hubugin ang aking paraan ng pag-isip, sirain ang aking kuryosidad, at patahimikin ako gamit ang mga kwento. Ngunit hindi nila naiintindihan kung sino ako. Maaari mong kontrolin ang isang tao lamang kung siya'y natatakot. At hindi ako natatakot. Habang pinapaliwanag nila ang kanilang mga kwento at ang mga bakrus, lalo ko itong naiintindihan. Ang pagkakaiba ng kapayapaan sa lipunang Vishnu at takot sa paaralan ay lumalaki sa bawat araw. Sa isang punto, sinabi ko na sapat na. Hindi dahil sa galit, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa kaliwanagan. Napagtanto ko na hindi ko maaaring hayaan ang aking mga isip na madumihan ng mga kalokohan na kanilang tinuturing na katotohanan. Kaya't umatras ako. Sa silid aklatan ng Vishnu Genootskap, natagpuan ko ang aking unang tunay na kalayaan. Mga libro tungkol sa kosmos, kalikasan, adham. Walang langit sa ibabaw ng ulap, kundi isang universo na walang hanggan. Hindi ang mundo ay may apat na sulok sa mga haligi, kundi isang planeta na umiikot at buhay. Hindi ang tubig ay naghihiwalay dahil iniangat ng propeta ang kanyang tungkod, kundi mga batas ng kalikasan na gumagana dahil totoo ang mga ito. Doon, sa pagitan ng mga libro, nakilala ko ang aking sarili. At doon nagsimula ang aking paglalakbay, hindi patungo sa pananampalataya, kundi patungo sa katotohanan. Hindi patungo sa pagsunod, kundi patungo sa pag-unawa. Hindi patungo sa langit sa labas ko, kundi patungo sa kaliwanagan sa loob ko. Sapagkat ang katotohanan ay hindi pangakong nagmumula sa itaas, kundi isang liwanag na sinisindihan mula sa loob. Ang pag-unawa ay hindi pagyuko sa pagsunod, kundi paggising ng kamalayan. Ang kaliwanagan ay lumilitaw kapag ang tao ay nag-aayon sa kalikasan, ang nag-iisang gabay na hindi nagsisinungaling at hindi hinihingi sa kanyang mga anak ang laban sa buhay. Ang banal na takot. Nakababalot ang relihiyon tulad ng mabigat na kurtina sa bawat isa. Bumulong ang mga bata tungkol sa mga espiritu, bakroe, at yorka na tatawag ng kanilang pangalan sa gabi, tungkol sa mga demonyong maaaring magpanggap bilang aso, paniki, o anino, tungkol sa mga kaluluwang kinukuha. Para bang lahat ay gumaganap sa isang horror film na walang katapusan. Ang mga guro ay masigasig na nakikisali. Nagsasalaysay sila ng mga kwento kung saan agad namamatay ang lohika, na si Jesus ay naglakad sa tubig na parang semento, na si Moises ay hinati ang pulang dagat na parang pintuan na may bisagra, na may langit na naghihintay na may mga gintong kalye sa itaas ng ulap, na ang mundo ay patag, may apat na sulok, nakatayo sa mga haligi na hindi nakita ng sinuman. Ang kamangha-manghang pag-akyat ni Moises. At si Moises. Sa totoo lang, ang mga kwento ay hindi lamang walang lohika, kundi labis na katawa-tawa. Umakyat si Moises sa bundok ng Sinai na parang naghihintay ang way patrol sa kanya. Walang lubid, walang kawit, walang harness, wala. Naglakad siya pataas na parang maayos na nakatapak ang bundok, may ilang gilid ng kalsada at upuan para sa mga matandang propeta. Walang pawis, walang paghingal, walang sana mas maganda ang aking sandalyas. Hindi, umakyat si Moises na parang naglalakad lang sa isang lingguhang parke ng Biblia. Para bang may nakasabit na senyales, tuktok, 40 araw na lakad, kanan lamang. At sa itaas, sa hindi ka panipaniwalang taas, hindi siya hingal, kundi nakikipag-usap tungkol sa mga batong tablet. Para bang normal lang, akyatin ang bundok, kunin ang mga batas, bumaba, walang pananakit ng kalamnan, walang mga pasa, walang therapist. At walang nagtatanong, nasaan ang ebidensya? Maliban sa akin. Dahil ako'y nagtatanong, naging banta ako. Hindi pisikal. Hindi mapangalsa. Ngunit delikado sa kanilang paniniwala.
Sinubukan nilang hubugin ako, takutin, at ipasok ang aking isipan sa kanilang makitid na kaisipan. Ngunit ang takot ay hindi epektibo sa isang taong natutunang tumingin sa kalikasan. Hindi nagsisinungaling ang kalikasan. Hindi nagpaparusa ang kalikasan. Hindi nanlilinlang ang kalikasan. At kaya palaging nabigo ang kanilang pagtatangka na sirain ako. Nakita ko ang mga bata na nanginginig sa takot dahil sinabi ng isang pari na ang mga pasaway ay kukunin ng dyablo. Nakita ko ang mga guro na humuhugot ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mga kwento ng takot. Nakita ko ang mga matanda na kumikilos na parang bata dahil hindi nila natutunang magtanong sa kanilang sarili. At nakita ko ang mekanismo sa likod nito, ang takot ang pinakamalakas na sandata ng relihiyon. Ang natatakot, hindi na nag-isip. Ang natatakot, sumusunod. Ang natatakot, hindi naglakas loob maghanap sa sarili. Ngunit lumaki ako sa isang mundong ang takot ay hindi pundasyon. Natutunan ko ng maaga na ang katotohanan ay hindi nakasalalay sa nagsasabi nito. Ang katotohanan ay nakatayo sa sarili nito.